sa isang espesyal na araw bilang Mother's Day, ating pong tunghayan ang isang maikling dula-dulaan na ipipresenta ng ating mga kabataan. Dear ka. Kaya ganun na ako mag-abroad. Hirap na hirap tayo sa buhay eh. Yung mga anak natin, 3 anak natin. Lumalaki na sila. Nag-aaral. Si David, may bagong project. Tapos ito si Ibet, nangingi ng sapatos. Kaya ba, ano na, payagan mo na ako mag-abroad. Kinakutulad ako ko para tulungan pamilya natin pa. Wala kasi siya. Ang hirap talaga na yung pinag-aralan. Hindi rin sa katangkang. Salamat pa para sa atin. Pangako. Mag-aaral, mag-ano ako doon, magtrabaho ako para sa atin pa. Kahit 2 taon lang. Makalipas ang ilang buwan, ay tumungo na si Aling Dina papuntang Hong Kong. Bagamat masakit ito sa kanyang kalooban, ay pinili pa rin niyang gawin para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang ganda ng paligaran na May daungan niya ng barko. Kailan ka kaya dadating pag barko yung sasakyan mo papunta Hong Kong? Hanggang dumating ang isang araw. Sa araw. Araw na. Pala dapat. Nagkasalubong na. na kayo anak. Miss you din, Nay. Sa'yo mag-aaral ko. Paano si kuya mo? Kamusta? Si kuya nga, hindi ko alam kung nag-aaral yun. Basta ako nag-aaral ako. Ano ka ba, anak? Sige nga naman ang kuya mo. Sige, Nay. Miss na miss ko na kayo, anak. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Si mama dito nagsakripisyo para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, anak. Mahal kayo namin, Nay. Ingat ka dito palagi. Sige, anak. I love you. I love you, Nay. Ingat kayo dyan. Po, ikaw din po lagi, Nay. Ay, kamusta yung ano mo, anak? Si kuya mo, sabi hindi nag-aaral. Nasaan siya? 落場或返車，多謝合作。請注意，海灘範圍內禁止騎自行車。 Ay, wala si kuya. Ano sabi ng papa mo? Hindi daw siya nag-aaral. Oo nga po, anak. Ano sabi ng papa mo? Cycling and scooter riding are prohibited in the village. Thank you for your cooperation. Sa kanyang paghahanap buhay sa abroad. Samantalang siya ay nakapaglilingkod sa Panginoon. At isang araw, dumating ang pagkakataon sa buhay ni David at ng kanyang ama. Saan ka galing? Parang ginagabi ka na ata. Uwi. Galing po ako sa bahay ng aking kaklase kasi gumawa kami ng project. Project? Ano ibig sabihin ng card na to? Yan papakita mo sa nanay mo? Hindi ka rin nahiya? Hindi siya nagpapakangrap sa abroad para lang makikita na rin yung gusto mo. Baka naman gusto mo kung ano sa hospital ka? Nang marinig ni David ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang ina, ay nakaramdam siya ng isang panlulumo at pagkalungkot dahil sa nangyari sa kanya. Bagamat hindi siya nakapag-aral na mabuti, ay nalulung pa siya sa masamang bisyo.
Kinabukasan, nagpa siyang tawagan ni David ang kanyang ina. Hello, ma? Hello, ma? Mama! Hello, ma? Kamusta po kayo, ma? Kamusta ka na, ma? Ako, anak ko, kailan. Ikaw, kamusta ka na? Ma, sorry, ma. Anak! Anak, sana maging lesson yun sa'yo. Ma, napakasama ako, ma. Napakahirap ako dito. Nagsakripisyo ako para sa inyo, pero anong ginawa mo? Sorry po, ma, kasi lahat po ng mga sinadala niyo pong pera sa akin, ma. Nilustay ko lang po lahat, hindi po ako nag-aral. At ito ko sila na po, ma. Na ito, hindi po ako nakapasok at puro bagsak po ang aking mga grado. Alam ko po ba nagsasayo ko, anak. Makinig ka kay mama. Dapat mag-aaral ka mabuti para sa iyo to, para sa kapatid mo at sa papa mo. Hindi ko na po ulitin. Papangako mo yan sa akin, anak. Dapat pag-uwi ko, graduate ka na. Opo, ma. Huwag kang mag-bisyo, anak. At iaalay ko po ang aking diploma sa iyo, ma, promise. Mag-aaral po ako ng mabuti, ma, para sa iyo. Salamat sa pagsasacrifice mo, ma. Anak, mahal na mahal kita. Mahal kita kayo, anak. Patawad po. Patawanan niyo po ako. Mag-aaral ka mabuti, anak. Pangako mo. Mahal ko po kayo, ma. Mag-ingat ka palagi dyan, ma. Opo, anak. Mag-ingat kayo dyan, ha. Tandaan niyo, mahal na mahal kayo ni mama. Salamat po, ma. At lumipas ang mga taon, dumating ang pagkakataon na natapos ni David ang kanyang 4 years course kung saan siya po ay nakatapos ng kanyang pag-aaral ayon sa ipinangakong binitawan niya sa kanyang mga magulang. Pagmamahal at pagsasakripisyong isang nagawa ng isang ina para sa kanyang mga anak ay hindi mababayaran ng kahit ano pa mang bagay.